At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na, si full chapter 1097. So pasensya na ngayon lang, pero ito ay full colored version tayo ngayon. Pero bago tayo magsimula ay para dun sa mga naghahanap sa inyo ng One Punch Man, yung latest chapter nito ay nandoon na po yan nakapost sa second channel natin at saka sa may Facebook page natin. So yung link niyan ay iwan ko na lang dyan sa may comment section natin. At huwag niyo rin pala kalimutan na i-follow itong si Facebook page natin. So yung lahat ng mga links nito ay nandiyan lang po sa may comment section natin, so pakicheck na lang sila. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa may Sorbet Kingdom kay Kuma at this time ay pastor na ito si Kuma at 17 years old na nga rin siya dyan. At may kita nga dito na ginagamot, tinutulungan ni Kuma itong mga matatanda. So dito natutuwa yung mga matatanda kasi nga nagbalik itong si Kuma dyan sa lugar nila. Kasi nga raw, since pa nung nandiyan dyan itong tatay ni Kuma, talagang matagal na sila nagpupunta dyan sa lugar na yan. At ayun nga, nagulat sila kasi bigla na lang nawala itong pamilya ni Kuma. Pero ay nagpapasalamat sila kasi nga bumalik si Kuma, lumaki siyang sweet ganyan. Pero dagdag nila na baka araw pwedeng gawin ni Kuma itong panggagamot niya kahit na weekdays ganyan. Kasi tuwing weekends lang pala ginagawa ni Kuma itong panggagamot din sa mga matatanda. Pero biglang labas na nga dyan itong si Genie at nagagalit siya dito ngayon sa matatanda. Pinapagalitan niya yan kasi nga ang titindi raw ng mga matatanda na to. Nagawa pa nilang mag-request dyan kay Kuma. So yun, tinatawa na lang siya ng mga matatanda at ang sabi nga nila dyan, aba, nakakuha nila yung atensyon nito ng si Kuripot na si Genie, sabi nilang ganyan. Pero ayan, sabi nga ni Genie magsitigil itong mga matatanda kasi hindi naman daw to nursing home. Pero yun, sabi nga nila na balita nila ang dami na niligaw dito kay Genie. Pero sabi nga dito tuloy ng matatanda na hindi sila makakaisa dito kay Genie kasi nga nandiyan dyan itong si Kuma at tignan nga lang daw itong kalmadong mukha ni Kuma ay makukomfort ka na. So ayan, tinatawanan nila itong si Genie dyan. Pero yun, papasalamat si Kuma, ang babait daw ng mga matatanda na to, sabi ng ganyan. Pero to, sabi nga ni Genie kay Kuma, etong si Kuma talaga yung mabait, sabi ng ganyan, sobrang bait sa mga matatanda. But then ay pagkatapos niyan ay sagot nga dito itong si Lola at ang sabi niya nga dyan na gusto talaga nilang magbigay o mag-donate nga dyan kay Kuma, pero nahihirapan na nga sila sa pagbabayad dun nga sa tribute para sa mga Celestial Dragons na yan. At mukhang narinig naman na raw nila yung balita patungkol dyan nga sa bagong hari sa Sorbet Kingdom. At etong tuloy nga nila na napakasalbahe nga raw ng hari na to. Talagang todo bigay siya sa pagbabayad ng tribute sa mga Celestial Dragons. At wala yang pakialam kahit pa na matatanda yung citizen niya, basta magbayad silang tribute dun sa mga Celestial Dragons. At eto tuloy nila na yung nangyari nga dun sa kaibigan nila ay nakulong yon, tapos namatay sa gutom doon sa loob ng kulungan. So kaya nga raw antindi ng hari na to. Wala siyang pakialam sa mga preso, hindi niya raw pinapakain. Mas kuripot pa raw yan dito kay Genie, sabi nila. Pero ayan nga, ang tuloy pa nila, kaya dapat nasa good health lang sila lagi kasi nga kung hindi, mamamatay sila. Pero yun, sabi ni Kuma na huwag mag-alala itong mga matatanda kasi nga siya nga raw yung bahala dyan. But then pagkatapos niyan ay dito nagpaalam na, alis na itong mga matatanda dyan sa simbahan. Pero eto nga, pasok na sa simbahan itong si Kuma at ito, pupuntahan niya na itong malaking po na to. So eto nga, yung mga naipong pain o mga nakuha niyang pain na galing dun sa mga matatanda. At then pagkatapos niyan ay dito hingang malalim itong si Kuma at ayan, kukunin niya o didikit niya na yung dalawang kamay niya dyan nga sa malaking po na yan at after nga niya, bam! So dito ay parang sakit na sakit, hindi parang, talagang sakit na sakit dyan itong si Kuma. At kung matatandaan ninyo, eto nga, yung pinagawa niya nga rin dyan kay Zoro, yung ibinigay niya yung buong pain ni Luffy sa kanya. Tapos yun nga, diba, si Zoro yung nag-take nung pain na yon. So ito si Kuma, ganyan din pala yung ginagawa niya dyan sa mga matatanda. So kaya nga pagkatapos niyan ay dito talagang sigaw, aray dyan itong si Kuma. So yun, kinig-kinig lang itong si Genie, wala siyang magawa. At then after nga niyan ay eto, bagsak ngayon dyan itong si Kuma. At so dito ay napapaluha na nga etong si Genie, naawa na siya dyan kay Kuma. At eto ngayon, inaasikaso niya na dyan itong si Kuma. Pero ang sabi nga ni Genie dito na walang kaalam-alam, kamalay-malay yung mga matatanda na etong si Kuma yung kumukuha o nag-shoulder ng mga pain nila. So kaya pala
nagagalit. Itong si Genie ayaw niyang papuntahin araw-araw yung matatanda kasi nga kapag araw-araw pumunta dyan yung mga matatanda, di araw-araw din gagawin ni Kuma yan, masaktan lagi si Kuma. Pero yun, sabi nga ni Kuma na kasi kapag hindi niya ginawa yun, yung pain o yung suffering ng mga matatanda, hindi yun mawawala, sabi ng ganyan. So kaya siya yung nagsisolder. So kaya nga dito, ang sabi nga ni Kuma, pasensya na raw dito kay Genie kasi nga parang naiistorbo niya, naaabala niya pa etong si Genie, ganyan. Pero yung sabi nga ni Genie, di naman daw yun yung point, sabi ng ganyan. Pero ayan, ang sabi nga ni Kuma na natutuwa siya kasi nakakatulong siya dun sa mga matatanda. But then pagkatapos niyan ay dito sabi ni Kuma, teka lang, ayun dun may pagkain dun, kain tayo, sabi ng ganyan. So ano yan, bigay ng mga matatanda bilang pasalamat nga. So kaya yan, tuwa ngayon itong si Genie kasi nga kakain sila. So talagang makakain etong si Genie dyan eh. But then ay pagkalipas nga ng 5 taon at 22 years old na etong si Kuma, niyaya siya magpakasal nito ni Genie pero tinanggihan siya, umayaw etong si Kuma. So kaya nga dito nagalit etong si Genie, sabi niya nga dyan, bakit di ka ba magiging masaya, sabi ng ganyan. Pero yun, naalala kasi ni Kuma dyan yung sa time nga na hinuli etong pamilya niya kasi nga bukanir eh yung tatay niya. So kahit yung innocent na nanay niya, kahit di bukanir, hinuli na nga rin. So kaya nga ayaw mangyari ni Kuma. Pero syempre hindi yan binabanggit ni Kuma kay Genie. So sa loob-loob niya lang yan. Pero pagkatapos niyan ay dito nga napag-usapan na nila yung patungkol dyan nga sa kumakalat na balita patungkol sa freedom fighters na grupo. At grupo nga yan neto ni Dragon. So hindi pa Revolutionary Army, freedom fighters pangalan yan. So dito ang sabi nga ni Kuma na ang galing neto ni Dragon, para siyang hero. At siya rin gusto niya balang araw ay magsiset sail din siya dyan nga sa may karagatan at i-dedicate niya yung buhay niya sa pagliligtas din ng mga tao. Pero ayan ay habang nagbabasa si Kuma patungkol dyan nga sa freedom fighters na grupo ay maya-maya pa biglang dumating na dyan itong dalawang manliligaw ni Genie at ayun, may dala silang mga isda. So ayan, kinuha lang ni Genie yung isda tapos hinagis niya na kaagad yung lalagyanan dyan. So talagang ayaw na ayaw niya dito sa mga lalaki na to. But then ay pagkalipas ng 3 taon at 25 years old na etong si Kuma ay nangyari na nga itong malaking insidente na to na kung saan itong Royal Army ng Sorbet Kingdom ay may kinidnap nga ng mga Southerner. So sila nga yung mga citizen na kung saan nakatira dun sa bandang south ng Sorbet Kingdom. So kaya nga dito nagagalit itong si Kuma at ang sabi niya nga dyan, napakawalan itong mga kinidnap nila dyan. Pero itong mga tao dito, mga taga north to eh. At ang sabi nga nila, apparently itong si Kuma ay isang pastor at nakatira siya dun nga sa may southern province. But then ay dito nagsalita na itong isa sa mga Royal Army at ang sabi niya nga dyan, hindi raw ba nababalitaan ni Kuma yung bagong batas na ang sabi nga doon na pwede nilang gawin lahat ng gusto nila sa mga taga Southerner. So kaya nga dito nagalit si Kuma, sigaw siya at ang sabi niya nga dyan na i-enslave lang nila, gagawin lang nilang slave itong mga tao dyan, itong mga taga South. So kaya nga dito ay biglang atake na itong si Kuma, sabi niya nga dyan hindi niya mapapalagpas itong bagay na to. So kaya nga dito talsikan ngayon yung mga tao at ang sabi nila nagre-rebelde na itong si Kuma dyan. But then ay pagkatapos niyan ay dito nga ibinalita na ngayon ng isa sa mga Royal Army dito sa hari kung ano nga yun nangyari. At ang sabi niya nga dyan, itong bagong batas na inimplement nila, mukhang may hirapan dyan yung mga tao. Pero ito sabi ng hari na huwag mag-alala itong mga Royal Army kasi nga nasanay din dyan yung mga tao, lalo na yung mga taga South. At eto ngayon ang dagdag niya, simula ngayon ay hahatiin na nga nila itong Sorbet Kingdom sa dalawa. So ito, yung isa ay etong South at pangalawa etong sa may North naman. So dito sabi nga nung hari kasi nga, di ba yung tribute o yung bayad na binibigay dun sa mga Celestial Dragons ay nakadepende yan eh sa dami ng tao na nakatira sa isang bansa. So kaya gusto ng hari na hatiin etong Sorbet Kingdom para sa ganun ay mabawasan din yung bayad dun sa mga Celestial Dragons. At isa pa, para ma-get rid of na o mabura ba sa Sorbet Kingdom itong mga taga South. Kasi nga, ang tingin ng hari dito sa mga taga South, mga ano yan, mga vermin, mga peste yan, ganyan. Kasi nga, lawless eh yung tawag dito sa lugar nila. At unfortunately, dyan nakatira yung matatanda, pati si Kuma. At so pagkatapos niyan, ay dito nga makikita na kinulong na itong si Kuma at kasama niya na nga dyan, itong sila Genie. So dito tanong ni Kuma, anong ginawa nito nila Genie? Ba't sila kinulong? Tapos ayun, kasama pa yung mga manliligaw niya nga. So dito sabi nga nila na kasi gusto nilang tulungan eh itong si Kuma. So sinabi nila dun sa mga Royal Army na palayain si Kuma
pero yun, ginulpi sila at ayan, kinulong pa sila, sabi nilang ganyan. But then, ay dito nga sabi nito ni Kuma kay Genie na wala na, itong bansa na to talagang bulok na, sabi nilang ganyan. But suddenly, ay dito nga bigla nagkagulo at eto biglang dating na nga dyan itong grupo na to at pinalaya nila itong Sorbet Kingdom dyan na sa Salbahing Hari. At so dito nga ay biglang dating na ngayon itong si Ivan, pinuntahan niya itong dalawa, itong si Kuma at saka nga itong si Genie. So yun, nagulat yung dalawa pero natawa nga sila kasi nga biglang dumating na nga dyan itong si Ivan. So sabi nga ni Ivan kay Kuma, kung ganun pa nga rin daw yung gusto niya, yung parang magliligtas siya ng mga tao ganyan, ay bakit daw kaya hindi siya sumama dyan sa grupo niya. At dito labas na ngayon itong sila Dragon, kasama niya nga yung ibang mga miyembro niya. So sila yung nagpalaya nga dyan sa Sorbet Kingdom dun sa Salbahing Hari. At dito ay sumali na nga rin itong si Kuma at saka itong si Genie dito sa Freedom Fighters. Pero ayun, itong Freedom Fighters nga na pangalan nila Dragon ay napalitan na nga rin yan into Revolutionary Army. At so dito, ang sabi nga ni Dragon, nakulang pa yung fund nila o yung pera nila. Kaya ang gagawin nila ay magiging mercenary muna sila na kung saan ay tutulungan muna nila yung mga tao na gustong pabagsakin yung mga masamang hari o reyna na namumuno dun sa bansa nila. So kaya nga dito sabi ni Dragon, o sige, yung mga bagong recruit nga nila, kunin lahat ng sandata at turuan niya na gumamit ng mga weapons ganyan. But then, ay after nga dito sa mga operations na ginagawa ng mga Revolutionary Army, ay at some point, ay itong si Kuma, natanong niya itong si Dragon kung bakit mahusay siya o may alam siya dyan nga sa mga weapon. So yun, sabi ni Dragon na kasi dati nga nandoon siya sa mga Navy, so kaya may alam siya pagdating sa mga sandata. Pero nung makita niya na walang justice dyan nga sa mga Marines sa Navy, ay umalis nga raw siya dyan. So kaya dito salita itong si Ivan at ang sabi niya nga dyan, itong si Dragon, mapa Marine o mapa Revolutionary Army siya o rebelde ganyan, ang gusto lang talaga ng taong yan ay tumulong sa mga tao. At so kaya dito sagot si Kuma at ang sabi niya nga dyan kay Dragon na talagang susunod siya dyan at maasahan siya ni Dragon. So dito sabi ni Dragon kay Kuma na walang pagsisisihan itong si Kuma sa pagsali niya dito nga sa grupo ni Dragon. At ito makikita natin na paminsan-minsan itong si Kuma bumabalik siya dun sa may Sorbet Kingdom at tinutulungan niya nga yung mga matatanda. So yun, tuwan-tuwa sila dyan. But then ay pagkalipas nga ng ilang taon ay makikita rin na etong si Genie ay naging commander na nga rin siya dyan sa Revolutionary Army. But unfortunately ay dito ay may nabalitaan nga etong si Dragon na biglang kinidnap etong si Genie dyan. But then pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter natin. At so ayan, ay mamaya gagawa tayo ng reaction video patungkol sa chapter na to. At kung meron kayong mga reaction din patungkol sa chapter na to, ay pakiiwan na lang dyan sa comment section natin at pipili na lang ako, isama ko yan dun sa next video natin. Pero yun nga guys, ay kung natripan nyo ito si chapter 1097, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at huwag nyo rin kalimutan i-follow itong si Facebook page natin. So yun lang naman, at ulit guys, maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.